Okay, so sabi nga ni Senator Jinggoy, hindi daw gaanong importante ang divorce bill. So may point naman siya doon kasi sa dami ng problemang kinakaharap natin ngayon dito sa Pilipinas. Siguro least priority na yon, di ba? Kumbaga, at saka ano tayo nahati yung ating mga opinion tungkol dito sa divorce. So siguro sa ngayon ay ipagpaliban muna natin ito. Pero magbibigay ako ng opinion tungkol dito dahil kating-kati talaga ako magbigay ng opinion sa mga ganitong usapin. Well, happily married ako. Sobrang maganda yung aking love story. Na-enjoy ko tong married life ko. Yet, I am in favor of the divorce. Bakit ako in favor? In order to be a good parent or a good mother to your children, dapat ay maayos ka sa sarili mo. So, ibig sabihin nun, dapat yung well-being mo maganda, 'di ba? Kasi paano mo maaalagaan yung mga anak mo kung ikaw, yung sarili mo, emotionally, ay hindi maganda yung kinalalagyan. So, paano mo maaalagaan at mamahalin yung mga anak mo kung ikaw mismo wasted? Kung ikaw mismo ay wala sa katinuan dahil puro problema sa asawa mo yung nararanasan mo. Syempre, di ba, kapag kaganyan papunta na kayo sa hiwalayan aspects, talagang maraming problema kayong kinakaharap. Ibig sabihin nun. Ito kasing divorce is parang formality to ng paghihiwalayan ng dalawang nag-isang dibdib. Or in short, kinasal. Ganyan, kinasal kayo sa papel and may kasunduan kayo, kumbaga, ganon, di ba? Pero kung ma-approve ang divorce na mapapadali ito, napaka-easy to move on with life. Ika nga, di ba? Kasi ang daming nasa loob ng mga relasyon na traumatic, ang daming nasa relasyon na very abusive yung partner, may domestic abuse na nararanasan. So hanggat nandun kayo sa loob ng kasal na yun, kahit maghiwalay pa kayo ng bahay, kahit hindi na kayo nagsasama for the longest time, meron pa rin, nandun pa rin, nakatali pa rin kayo sa isa't isa at may mga bagay pa rin na hindi inyo pwedeng gawin. Sa divorce, I assume that it takes two to tango. Gano'n naman talaga, di ba? Pag magdi-divorce kayo or sa annulment nga, gano'n din Kailangan pareho kayong nagre-request for annulment. Otherwise, ay hindi ito ma-approved. Huwag na tayo magpaka-hipokrita kasi 2024 na, di ba? Gusto natin na maayos na buhay. Hindi lang maayos para sa mga sarili natin, kundi para na din sa mga anak natin. Kasi syempre sila yung unang-una maapektuhan. Gusto ba nilang lumaki sa isang household na bangayan ng bangayan yung mga magulang nila? Gusto ba nila lumaki sa isang tahanan na alam nila na walang pagmamahal yung mga magulang nila sa isa't isa? Syempre walang may gusto noon, di ba? Mamaya kalakihan pa ng mga bata yun at isipin nila na normal pala na ganun magtrato ang mag-asawa sa isa't isa. Ito, may mga babasahin ako dito na punto ni Miss Inka Magnaye yung aking gustong sabihin. Simple lang yung mga in-example ni Miss Inka Magnaye pero sa pool. So she stated the reasons why she'd rather be a pro-divorce. Sabi niya, I'd rather be pro-divorce and be an attentive partner than be an anti-divorce pero nananapak ng asawa. Sabi niya, I'd rather be pro-divorce and speak highly of my partner rather than anti-divorce pero binabackstab naman yung asawa sa inuman. Di ba mababaw pero may point siya doon. I'd rather be pro-divorce and have complete honesty and trust with my partner than be anti-divorce pero huwag mong sasabihin na nandito ako nagsisinungaling sa partner. I'd rather be pro-divorce and faithful than be anti-divorce pero may kabit naman. Lahat to may point to. It's very, very petty pero tingnan nyo may point to lahat. At saka later on, yung mga partners nyo, mga babae, eto mga ginagawa nyo behind their backs, malalaman din nila ito. And do you think na magiging maayos pa yung relasyon nyo kapag may nalaman sila na ginagawa mong ganyan? Tsaka sabi nga nila, di ba, normal naman daw sa lalaki yung mga ganyan, yung mga nagkakaroon ng ibang putahe, ganyan. Well, sa mga ibang babae, hindi uubra yun, no?
Pero kung gusto mo magganon, mainam talaga na mag-divorce muna kayo para ikaw, lahat ng putahe dyan sa daan, gusto mong tikman, go mo lang. Wala kang pamilya at wala kang asawa na masasaktan. Ang bottom line lang lahat ng ito kung bakit mas maganda na may divorce is para sa well-being ng magpartner. Kung ayaw na nila sa relasyon na ito, magkaroon sila ng freedom after this. No, siguro nagkamali man sila pero they deserve a second chance para itry nila ulit at malay nila na sa susunod nilang karelasyon ay mag-work na. Pero kung wala naman tayong dapat sisihin kung nagkakamali tayo sa pagpili ng karelasyon, di ba? Pero ito dapat hindi ito maging hindrance sa atin para mag-grow at mag-try ulit at alam niyo yun, magkaroon ng freedom. Kasi parang sa pagiging Catholic, masyadong sarado yung utak. Tapos yung mga makalumang Pilipino, sarado yung utak sa ganito. Talagang anti-divorce talaga karamihan na makakausap mo, lalo na yung mga lumang tao, di ba? Kasi nga, usual sa mga lumang tao ang nagtitiis alang-alang sa mga anak kuno na para daw hindi maapektuhan yung mga anak kasi para buo daw ang pamilya na may mga magulang. Oo nga, buo nga yung pamilya nyo na nakikita ng mga anak nyo. Pero behind closed doors, sa loob ng inyong tahanan mismo, nakikita ba ng mga anak nyo na nagmamahalan kayo? Yun ang question doon. Kasi I don't think na merong mag-asawa na kaya magplastikan sa isang tahanan sa harapan ng mga anak. Siguro ang galing nyo umarte, mga artista kayo kung ganon, di ba? Pero I don't think na you can stay that long in a relationship na nagpaplastikan lang kayong dalawa. At kung sino man ang may kasalanan, babae man yan or lalaki man yan, yung husband man or yung wife man, sa tingin nyo, di ba, kung sino yung gustong kumawala dito sa relasyon na ito ay magkakaroon ng peace of mind at makakapag-alaga ng pamilya niya ng maayos. Syempre hindi, di ba? Para na rin to sa well-being ng isa't isa, sa well-being ng mga anak, 'di ba? Para sa kanila din 'yon actually. I believe ito yung aking point of view. Siguro may mga tao diyan na parang masyadong conservative na hindi sila naniniwala sa ganyang setup. Pero dear, 2024 na, medyo ang dami ng woke generation na ito, no? Ang dami ng gising sa katotohanan. Kaya I assume na maraming makakaintindi kasi almost 70% ng mga tao ngayon ay in favor of divorce bill.